So ayan, nakikita naman natin ang daming tray, di ba? So, kala nyo hindi tayo seryoso sa brown egg business na papasukin natin. Seryoso po tayo, no? So ayan, dami na nating sacrifices dito sa manukan. Feeds, yung time, yung effort, yung pagod natin, pag-monitor natin sa kanila, yung pagbibigay ng 100% experiences and knowledge natin sa kanila para lang maging maayos ang pagpaparami natin ng Rhode Island Red for brown egg production po, no? So, dami na natin sacrifices dito, tapos titigil pa ba tayo? Hindi na po, dire-diretso na to, tuloy-tuloy na po to. Tatapusin natin tong laban natin dito, no? So, bago po ang lahat ay bago po natin mapuno ng itlog ang mga tray na ito ay marami po tayong isa sa alang-alang, no? Lalong-lalo na ngayon, nag-start na pong mag-egg drop yung ating mga breeding materials, meaning pangmalakasang production na ng mga sisiw, pangmalakasang production na day old, pang share, pambenta sa mga gustong bumili. Table eggs, meron na rin po tayo, kaya nga naka-ready na to. So, bago natin mapuno lahat to, meron po tayong mga dapat na isaalang-alang sa lalong-lalo na sa pag-aalaga po ng mga manok po natin, no? So, i-share ko lang yung mga counting tips, counting experiences at counting knowledge na na-acquire natin dito sa pag-aalaga natin ng heritage breed for brown egg production po, no? Sa mga supplements, lalong-lalo na po, no? So tara silipin po natin yung mga supplements na binibigay natin sa ating mga manok, kung bakit sila ay healthy at nagtatrive po sila. So let's go! Mga usual na ginagamit natin sa ating mga manok, magmula sisiw hanggang maging breeders sila or layers, no? So meron po tayo ditong ayan, molasses po to. It serves as probiotics ng ating mga manok para sa gut system nila. Napakalaking tulong po nito nung tag-ulan, no? 2 to 3 times a week kung hinahaluan yung inumin nila ng ganito, no? So 1 teaspoon sa 1 gallon, kung di ako nagkakamali, no? Pwedeng-pwede na po yun. Okay? Ang laking tulong po nito lalo nung tag-ulan, lalo't basa ang paligid, yung mga iniinuman nila, kinakainan nila, nababasa ng tubig. Always remember na kapag basa po ang isang lugar, mataas po yung chance na magkaroon ng bacterial growth, no? So, tumutuka po ang ating mga manok. Kaya pag natuka nila yung mga bacteria na pasok sa katawan nila, nagkakasakit po sila. So, kailangan po nila itong mga probiotics na itong mga good bacteria sa gut system nila para at least ay may panlaban yung kanilang katawan kahit pasukin man ng mga masasamang elemento. Ay, masasamang bacteria. No, kailangan na kailangan natin yan. And then, isa-isayin na natin to. Dito naman tayo sa dextrose powder. Malaking tulong po itong dextrose powder, lalo naman pag tag-init, no? Siguro naman babalitaan natin na may mga manok na nahi-heat stroke. Totoo po yun, no? Lalong-lalo na kapag napabayaan ng manok sa tubig during mataas ang mga heat index natin, no? Pag napabayaan sa tubig, may possibility na ma-heat stroke sila, may possibility na mamatay, no? So, baka mamaya may magtanong sa atin kung nakaranas na ba tayo na may na-heat stroke dito. Wala pa po. As in zero. Promise po. Wala pa tayong namatay na manok dahil sa heat stroke, no? Sa sakit meron, no? Ayan po, no? So, ito po, inahalo ko ito. Isang kutsara sa isang galon din kapag mainit ang panahon, no? Kasi ito po ay may electrolytes na other ingredients para at least ma-replenish ng mabuti yung iniinom nila. Kasi kapag tubig lang po, basta-bastang tubig lang, not enough po eh. Kailangan may electrolytes po talaga, lalo sa tag-init. Ayan po, no? Malaking tulong po ito. Malaking tulong. And then, kapag naging layers and breeders na po sila, ito po, bago tayo magpaligo, ginagamit natin ito. Pamurga. Ayan. So, kailangan din po natin purgahin ang ating mga manok, lalo pag gagamitin na natin ng breeding
at laying, no? Sa breeding naman po muna tayo, no? Sa breeding, kailangan mawala yung mga internal parasites nila, yung mga bulate, at external parasites. Kailangan papaliguan po sila ng washout or kahit anong mga pampaligo ng manok na nabibili sa agrivet, no? Para at least yung sistema nila in and out malinis, no? Wala silang internal and external parasites, okay? Kasi maaari po maipasa sa itlog. Sa pagkakaalam ko po hindi po ako sure. Maaari po maipasa sa itlog yung mga parasites na yan, no? Kaya dito sa atin, table eggs or day old, no? Yung mga kakainin nyo pong itlog na galing dito is talagang sinisigurado po nating malinis. Dahil bago tayo magbenta, no, ng itlog, bago tayo magbenta ng sisiw, talagang pinupurga po natin yung mga breeders and layers natin. Breeders and layers po para at least mawala yung internal parasites. Pinapaliguan din po natin sila para mawala yung external parasites. Ayan po. Kasi kung may mga parasites sa manok, ang tendency po niyan, lahat ng pinapakain at binibigay nating vitamins sa kanila is baliwala. Napupunta lang doon sa mga parasitiko na nasa katawan nila. So useless po, no? So bago tayo magbigay ng mga supplements and treatments, vitamins, at bago natin sila gamitin sa breeding at saka sa laying, purgahin po muna natin. Ayan. So after natin mapurga, kinabukasan, nagpapaligo tayo, wala tayong stock ng washout, no? At saka yung Zeromite, no? Yun yung ginagamit natin pampaligo sa kanila para na mawala yung external parasites. Same thing din po sa mga pagpupurga natin, no? Yun lang ang pinagkaiba kapag pinapaliguan natin sila ng mga shampoo ng para sa manok, nawawala yung external parasites po nila. So, same thing, healthy rin na magiging production natin, no? And, eto, tablet na calcium at saka B12, ginagamit ko rin po ito sa kanila, lalong-lalo na sa breeders po, no? At least 2 to 3 times a week, binibigyan natin sila ng B12 sa babae at lalaki. Tapos, 2 to 3 times a week din, kasabay nitong calcium sa mga inahin para mas tumibay ang shell, no? Ano ba yung purpose ng shell? Para at least iwas tayo sa damage sa itlog, no? Plus kapag mas makapal yung eggshell nila, ang tendency is hindi basta-basta mapapasok ng bacteria, no? Kasi yung itlog po, may mga pores po diyan, parang skin ng tao, may mga nilalabasan ng pawis. Ganon din po ang itlog. May mga tiny holes din po 'yan para makapasok ng in and out yung air, no? Ayan po, no? So, yan, kailangan din po natin yan. And, syempre, sa pangmalakasan, Bexan, XP, baka naman, gawa ng Thunderbird. Tinuturok po natin to sa mga breeders. So, kapag yumaman na po tayo, lahat po sila, tuturukan natin yan, pati mga pusa at mga aso natin dito, no? Pero sa ngayon, ginagamit ko po to sa mga breeders natin na Rhode Island Red. At saka sa mga game fowl and asil crosses natin na ginagamit sa breeding, no? So, yun lang po, no? Hanggang breeders lang muna ang kaya natin kasi medyo tight ang budget natin, no? So, ito, B12, pamparami ng dugo, pampaganda ng katawan. Okay? Yun po, no? And, red cell. Gawa rin ng Thunderbird. Baka naman, no? With iron mineral supplement, pamparami rin ng dugo. Always remember kapag ang manok po ay sapat ang dugo sa katawan, sapat din ang oxygen na napupunta sa vital organs niya, no? Alam naman natin na ang dugo, specifically yung nasa red blood cell ng tao at saka ng mga organisms ay ito yung nagkikerry ng oxygen, no? So kailangan natin pagandahin ang daloy at pagandahin ang bilang ng dugo ng mga manok, no? Sa mga supplements na ganito, sa red cell. Para at least, mas maganda yung flow ng oxygen sa katawan nila. Mas maganda yung health nila, no? Ayan po. Okay? Ano pa ba din natin nabanggit? Ito. Vitamin Pro. Gawa ng Battlecock yata to. Baka naman, halo-halo na, no? So, disclaimer lang po, no? Hindi po ito sponsored.
Ito lang yung mga usual na ginagamit natin. Ulit, hindi po to sponsored. Ito lang po yung mga ginagamit natin. Ito, Vitamin Pro. Kapag hindi ko ginagamit tong molasses natin, ito ang ginagamit ko. Lalong-lalo na sa 1 month old, yung mga kabababa na sisiw galing sa brooder, no? Binibigay po natin to. Kahit sa mga 2 months, 3 months, 4 months, binibigay po rin natin ito, no? Ayan po, no? Vitamin Pro, malaking tulong nito para iwas sakit. Okay? And last, ang ating Egg 1000 para sa mas healthy na mga inahin, mas healthy na mga pasisiw, at mas healthy na mga itlog na ibebenta natin, at mas maparami ang bilang ng itlog. Ayan po, no? Egg 1000, egg supplement para sa mga inahin. Ito gamit na gamit to ngayon, no? October, November onwards, no? Kaya bibili pa po tayo nito kasama ng Premoxil, no? So egg 1000, egg supplement. Ayan. So yan lang naman po mga usual na ginagamit natin dito sa yard na suplemento, no? Okay? So ginagastusan din po natin sila para at least yung mga consumer natin o mga buyers natin soon ay quality sa hanggat makakaya natin yung maibibigay natin. Okay? So ito po mga supplements natin, hindi ko sinabing sundin ninyo. Pwede nyong gawing guide, no? Pwede po. And hindi naman tayo nagsasalita dito ng based on theory, no? We are experience-based po dito, no? Experience-based po tayo. And ito yung mga usual na ginagamit natin sa ating mga manok. So yun lang po, maraming salamat sa suporta. Asahan nyo po nagagawa pa tayo ng mga long videos natin para at least mas educational siya, no? Kasi mahirap naman na puros reels tayo, no? Tapos hapyaw-hapyaw lang. Puros flex lang ng flex ng mga parami natin. So ganda yung may mga ganito rin tayo para at least yung mga viewers natin, silent viewers natin, mga followers natin na gusto mag-start ng chicken farming, no? Ay may mapulot naman sa FB natin, no? Sa mga contents natin. So yun lang po. Magandang araw po sa atin lahat. Pagpalain tayo nawa ng Panginoon. At huwag niyo po akong kakalimutan na suportahan ang mga videos natin, no? At para mas lumago ang ating wala lang, no? Mas lumago. So yun lang po. Ayan ang ating yard. We are fighting. We are developing. Ayan. Uy, may nakawala. Hala. Bye-bye.